Praise God po, at sabi nga po kanina ni Pastor Mark, we are in the book series po natin sa Ephesians. Ayan po, Ephesians. So, sino po ba dito nakabasa na ng book of Ephesians? Nakabasa na po. It is only 6 chapters. Hindi po kayo abutin ng isang araw pag binasa niyo po ito. Ni isang oras, hindi po kayo aabutin. Kaya sabi po kanina ni Pastor Mark, maganda po na mag-advance reading po tayo, pero wag lang po muna kayo magtanong. Kasi baka ma-spoil po kayo, di ba? Sa mga lessons po natin. But the title of our message for today is, He Chose Us. Alam niyo po na panibago, kasi nung nasa book of Nehemiah po tayo, ang dami po nating binabasang scripture. Tama po? Yung passage natin, buong chapter. Pero dito po, alam niyo po, isa lang po yung verse nating pag-uusapan. Pero hindi ko po alam kung hanggang anong oras po ako abutin. Ang ating pong scripture ay binasa po ni Brother Milrain kanina, matatagpuan po sa Ephesians chapter 1, verse 4. Dito po sa ating screen, sino po dito yung laging namamalengke? Yung mga taas pong kamay, ng mga laging namamalengke. Ayan, mga namamalengke. Siguro, may mga nagre-react po. Napagutusan na. Napagutusan. Uso ko lang po yung ating pulpit. Yan po. Lalo na pag sa wet market po, di ba, yung mga isda, yung mga baboy, yung mga seafoods. Sino po ditong pumipili ng hindi fresh? Wala naman pong pipili ng ng hindi na fresh yung tilapia, yung bangus. Tama po? Sa mga nanay po na namamalengke. O kaya gulay na nabubulok na. Ay, pili po ba tayo nun? Pwede. Hindi po, di ba? Sino po dito yung yung dating atleta nung kabataan po nila? Ayun, no? Mga dating atleta po nung kabataan nila. Kaya dating nagbabasketball pero ngayon hindi na po makalundag. Yung runner, athlete, mga athlete ngayon, mga youth natin, mga sporty Math quiz lang. Di ba, ang pinipili po, pag nagta-try out sa basketball, yung mga magagaling. Tama po? The best of the best. Pag pipili yung coach, nung magta-try out, hindi niya pipiliin yung hindi marunong mag-dribble pag sa basketball. Ang pipiliin niya yung marunong. Tama po? Di ba, ang pipiliin niya? Sino po dito yung, nung kabataan po nila, nung high school, sumali sa mga iba't ibang competition. Magaling sa math, science. Ngayon, no? Sa mga quiz bee. Parang lagi po kayong, tumataas sa bawat category po natin, ha? Birthday ko na. Magbigyan na po natin. Birthday naman po kahapon. Pagka ikaw ay sinali sa isang competition, ibig sabihin, marunong o mahusay ka doon. Kunyari, sa math, magaling ka sa math, sasali ka sa math competition. Magaling ka sa pagsulat, isasali ka sa competition sa journalism. Pagka magaling ka sa pagsasalita, declamation. Pag magaling ka sa pagsayaw, sa pagkanta, sasali ka sa category po na yun kasi magaling ka sa bagay na yon. Tama po ba o tamang-tama? Ganun po pumili ang tao. We value the best. Amen? When we make choices, we want the best, we want something that is valuable and that is important. Ayaw po natin ng tira-tira. Ayaw po natin ng hindi ganun na maganda sa paningin. What would you feel kapag po sinabi ng teacher sa school, group yourself into 4 at wala man lang ni isang lumapit sa'yo para gawin kang kagrupo nila? What would you feel? What would you feel? Parang you will feel left out. Diba? Sad. Lahat siguro ng mga negative emotions mapipil mo. And what would you feel sa mga nagtatrabaho po dito if your boss sa work said that these are the best employee of the month, pero hindi ikaw yan? Magre-resign?
But you tried your best, pero hindi ikaw yung best employee of the month or the employee of the month. What would you feel if you have been left out? Siguro po naranasan na po nating maramdaman that we've been left out. Na parang we've been alone for a long time. May mga times sa buhay po natin na para pong hindi tayo belong. Amen po ba? Naranasan na po ba natin yon? Some of us know how this feels. Some of us were raised even in a dark place where we are reminded that we are not wanted. Na hindi tayo kapili-pili. Na hindi po tayo gusto. At yun po yung masakit po, di ba? Maramdaman natin na hindi tayo yung pinili. Tama po ba? Maybe, sa mga magkakapatid, sa magulang mo, hindi ikaw yung laging pinipili, may favoritism. Sa mag-asawa, sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan. Perhaps you struggle with intense loneliness and know what it feels to be on the outside forever looking in. Pero mga kapatid, FCC Manila family, I want you to know that if you are a believer, God chose you. Pakisabi nga po sa katabi mo, God chose you. Sabihin nyo po sa kaliwat, sa kanan nyo, wag po kayong papayag na hindi po masabi sa inyo yan. Pinili ka ng Diyos. And if you are an unbeliever, kung ikaw ay hindi pa naniniwala sa ating Panginoon, kapatid, respond to His call. You are not an accident. You are chosen by the living God. All of us here know this. God chose us. And consider the glorious nature of His election, this divine act of choosing. Basahin po muli natin yung ating verse. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight, in love. Bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. The truth about this verse, sabi po dito, the gospel does not simply begin with God. It begins with the God who chooses, and He chose us. Mamaya po malalaman po natin ano po yung may criteria ba ang Diyos sa pagpili niya? May hinahanap ba siyang standard sa pagpili niya? Kailangan ba ganito ka? Kailangan ba ganyan ka? Kailangan ba may requirements muna bago ka piliin ng Diyos? Malalaman po natin yan mamaya. And sabi ko nga po nung nakaraang linggo, sinulat po ito ni Pablo sa mga taga-Epeso. At ang mga taga-Epeso po ay mga edukadong tao. They are educated people, they are rich people, culturally speaking and financially speaking, but they are lacking in love and in spirit. They are, Paul writes to this growing, thriving church who are dominated by Gentiles, and the idea of one living God and gospel of Jesus is entirely new and unexpected. Sa kanila po kasi marami po silang Diyos na sinasamba. Marami po silang Diyos na bawat particular na bagay, sa tubig, sa hangin, sa pera, sa livestock, may mga Diyos po sila doon. At yun po yung binibigyan nila ng panalangin para sa particular na prayer request po nila. Kung sa pera, kung sa trabaho, kung saan pa man, meron po silang Diyos doon. At sinasabi po ni Pablo dito sa mga taga-Epeso that they are chosen by God before the foundation of the world. Let us unpack this spiritual truth before us today. Yung word po na, for He chose us in Him. Nakita niyo po yung naka-underline na verse? Sister Hannah? Kita niyo po, di ba? For He chose us in Him. Tignan po natin yan. Yung word po na for He chose us in Him ay hihimayin po natin. Yung word po na just as He chose us, sa ibang salin po, yung word na just as, it signifies yung spiritual benefits na makukuha natin o nakuha natin when we become the children
of God. Ano po yung benefit na yun? Unang-una, the election of the Father. Pag sinabi pong election, the choosing o sa pagpili ng Diyos Ama. The redemption of the Son. Yung pagtubos po sa atin ng Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan. And the seal of the Holy Spirit. Yung pagselyo po sa atin ng banal na Espiritu. These are sufficient for the well-being of the believers. Sabi po dito, just as He chose us. Yung word or yung phrase na He chose us, God is the subject. Siya po yung namili. Hindi po tayo yung namili. Diba? And God chose in the light of all known options. Our God is an omniscient God. He knows everything. And there is no indication of any dislike towards those not chosen. At random lang po ba yung pagpili ng Diyos sa kanyang mga anak? Hindi po. God chose with great personal interest rather than random impersonal choice. And the one who is chosen has no legal claim on the one who chooses. Ito pong praise na He chose us should bring comfort to us. Not because we deserve to be chosen, but because of God's grace and love, that's why we are chosen. Madalas po tinatanong natin, why, Lord? Pero it is only because of God's grace and God's love, that's why we are chosen. Ang tanong po mga kapatid, are we capable of choosing God? Are we capable of choosing God? Maaaring magsabi, parang pwede naman eh. Kaya ko naman siyang piliin eh. Pero alam niyo po sabi ng scripture, the short answer is, no one is ever capable or inclined to choose God unless God first chose him. Alam niyo po ang sabi ng Bible, we are dead to sin. We are dead to sin. Ang patay po pag kinalabit, babangon pa po ba? Sino po dito yung pagka dungaw po sa ataol tapos tinawag yung pangalan nung namatay, bumangon po? Wala pa naman po yata, no? Sa mga horror films lang po yata natin nakikita eh. Di ba? Ang sabi po ng Bible, we are dead to sin. Not unless God ay gumawa ng paraan for us to be alive, we are not capable of choosing God. Mas uunahin mo yung pag-iinom mo. Mas uunahin mo yung paninigarilyo mo. Mas uunahin mo yung iba't ibang bisyo, iba't ibang layaw kaysa sa Diyos. Pasensya na po kung ganito po ako ka-direct magsalita po sa bawat isa, but this is the reality. If God ay hindi gumawa ng paraan at hindi tayo pinili, sa tingin po ba natin makakalapit tayo sa Panginoon? No. Hindi po tayo makakalapit. If God's choosing us were based on His foreknowledge that we would choose Him, then He really didn't choose us at all. Kung si Lord, ang ginawa niyang pagpili sa atin, dahil siya ay omniscient, pakinggan niyo po ito, church. Before the foundations of the earth or the world, kung ang pagpili po ng Diyos sa atin, ay kasi ito si Brother Eman, pipiliin ako niyan, kaya pipiliin ko siya. Hindi na po pagpili yun. Why? He's just responding dahil sa pagpili natin. Hindi na po pagpili yun. Nagigets niyo po ba yung gusto kong sabihin? Rather, He only would have responded to our choosing Him by then choosing us. But this would make God's plan of salvation depend on the choices of fallen sinners rather than on His purpose and glory. Hindi ka pinili ng Diyos dahil pinili mo siya. And that's the reality. That's the truth of the Bible. Mga kapatid, ang tanong po ulit, ang dami ko pong tanong, Sabi ako, ang liit-liit lang ng verse na to, ang daming tanong, ang daming kailangang himayin. Ang tanong po ulit, are we worthy to be chosen? Tignan niyo po yung katabi niyo. Ayan. Tignan niyo po. Titigan niyo po ng maigi. Alam ko po yung katabi niyo, pinili niyo po yan. Tama po?
pinili niyong maging asawa, di ba? O yung iba, pinili niyong maging kaibigan, di ba? Pinili niyong mahalin, di ba? But the question is, are we worthy to be chosen? In fact, it is clear in Scripture that human beings, sabi sa Romans 3, fall short of His glory. At ano pa po? And do not even seek Him. Puntahan po natin. Sige, buklatin po natin yung Bible natin. Pakilabas po ng mga Bible ninyo. At baka, yan po. Romans chapter 3. Tignan po natin. Wala po sa ano po yan ha. Wala po sa Old Testament ang Romans. Nasa New Testament po. Romans 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghanap sa Diyos. Verse 11. Pag sinabing wala, wala talaga. Baka akala po natin dahil nagkaroon tayo ng time and effort na hanapin ng Diyos, kapatid, binigyan ka lang ng pagkakataon ng Lord para makalapit sa Kanya. God did not choose anyone because they were holy and thus had a legal claim to be chosen. Hindi po tayo pinili ng Diyos dahil tayo'y banal. Hello po? Hindi ka pipiliin ng Diyos dahil banal ka kasi nga wala ngang banal ni isa. Lahat po tayo ay patay sa kasalanan. That's the sad reality, mga kapatid. On the contrary, all people are sinners and deserve rejection. Alam niyo po, tayo po ay diretso na po sa impyerno, kung tutusin lang po. From the very beginning, from Adam and Eve, tayo po ay diretso impyerno na po. But, kung hindi lang po nag-act ng ating Panginoon, we will still on our sins. There was no obligation on God's part to choose anyone, but He freely chose some, and this is evidence of His great grace. The point is that if God had not taken the initiative, no one would have His everlasting presence in life. Alam niyo po, marami pong nagsasabi na bakit pinili yung iba? Bakit hindi pinili yung iba? Pero ang tunay pong tanong, bakit pipili ang Diyos? Sino ba tayo para questionin siya? Di ba po? Who are we to question God? Who are we para tanungin kung sinong pinili niya at hindi? At kung bakit niya pinili yung ilan at hindi niya pinili yung ilan? Pero pumili po siya. And that's something to rejoice. And the object of choice is us, mga kapatid. Tayo po na naririto, tayo po ay kanyang mga tupa. Hindi po literal na tupa, ha? Pero yung katabi mo, maamo naman talaga yan. Parang, bakit po tumawa po kayo? Parang di po kayo naniniwalang maamo yan, ha? He chose us from among all the human race. Alam niyo po, sa dami-rami ng tao dito sa buong mundo, I think 7.8 billion or mas mataas pa tayo ngayon. But you and I are the one chosen by God. We are His sheep. Alam niyo po, ang aklat ng 1, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, ewan ko po kung kailan po natin pag-aaralan, the book of John is a testament that we are His sheep. Tayo po yung mga nawawalang tupa. Sabi po dito, sa John chapter 10 verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. That is, these sheep are already His. Sa Kanya naman talaga yung tupang yun eh. Naligaw lang. In the very beginning, sa Kanya po yung tupa. In the very beginning, sa Kanya po tayo. Naligaw lang po tayo. And if we truly are of God, we will listen to His voice. If we truly are His sheep. And ito pa po a few verses
pagtitignan po natin, pag bumaba pa tayo, John chapter 10 verse 26 to 28, titignan po natin dito, meron talagang mga hindi tupa. And you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life. Meron po talagang mga hindi tupa ng ating Diyos. And that's the truth of the Bible. The word in Him, God chose the believer for His glory, and that it had to be done in connection with the redemption accomplished in Christ. Lagi pong in Him, in Christ. Kaya po pag sa church, ang itinataas na po ay yung pastor o kung sino man na nagsasalita sa harapan at hindi na si Kristo, alis na po kagad kayo. Meron naman po, tinataas si Kristo, pero bilang propeta lang. Kaya kailangan alam po natin yung Kristong ating sinasampalatayanan. It is only through Christ and what He did for us, not through anything in us, that we may be saved. Alam niyo po, yung word na He chose us, sabihin niyo nga po ulit sa katabi niyo, He chose us. Plain and simple. We always want to ask the word why. Sabi po ni Charles Spurgeon, God called us in Christ. He justified us in Christ. He sanctified us in Christ. He will perfect us in Christ. He will glorify us in Christ. We have everything in Christ, and we have nothing apart from Christ. Why always in Christ? Alam niyo po bakit laging in Christ? It is to take our thoughts away from anything in ourselves and to focus us on what Jesus did and His love for us, who gave Himself for us. Pag inalis po natin yung focus natin sa ating mga sarili, then humility will come. Then makikita po natin nakedly yung ating pong buong pagkatao sa harapan ng Diyos. Although we must believe to be saved, it is not to be traced to our faith or to anything else in us. Salvation is to be traced to God's eternal purpose through Jesus Christ and all that He did for us. Listen to this, mga kapatid. We were not chosen because of anything in us, but rather we were chosen in Christ. Kaya you need Christ in your life. Pangalawa po, mga kapatid, before the creation of the world. Tapos na po tayo sa for He chose us in Him. Pangalawa, maganda po mag-take down notes po tayo while we are listening to this preaching. Before the creation of the world, or sa Tagalog, bago pa ligain ang sanlibutan. Kanina po, medyo napahapyawan ko na. Yung word na before the foundation of the world, it not only speak sa atin bilang kanyang mga anak, but also speak to Jesus. In John 17, Jesus states that God loved Him before the foundation of the world. Kaya kung sino man po yung magsasabi that Jesus ay hindi nag-exist eternally, but here in these verses, makikita po natin that He exists before the foundation of the world. In 1 Peter chapter 1 verse 20, it declares that Christ was foreknown before the foundation of the world. And here sa ating verse na pinag-aaralan, God chose us before the foundation of the world. Not that we exist before the foundation of the world, but that God chose us before we were even born. Think about that for a moment. Before you were even born, before the foundation of the world, before even the world is created, you were chosen. Amen po? Parang hindi kayo masaya. Kapatid, pinili ka, pero parang hindi ka masaya. Amen? Alam niyo po, it is inconceivable, hindi po natin ma-imagine, that the all-wise creator of the universe would create this world at wala siyang plano para sa mundong ito. Tama po?
Yung mga engineer, bago nila itayo yung isang building, ano pong unang ginagawa? Plano, blueprint. Sabi nga po, it is created twice, if I'm not mistaken. Yung plano, yung blueprint, and then the execution. Paano po kung hanggang plano lang po? Walang execution. Paano naman po kung execution lang, walang plano? Di ba? Tumayo man, matutumba rin agad. God did not create the universe without a plan and the ability to carry out that plan. He would not leave such an important plan dependent on the rebellious will of humans. Hindi siya gagawa ng mundo na bahala na kayo, create ko. Bahala kayo sa, sorry for the word, bahala kayo sa buhay niya. That's not the God that we serve and we know. Ang Diyos po natin may pake. Ang Diyos po nung iba, yung God po nila, totally apart sa kanila. But our God is personal. Alam niyo po, itong next picture, ito po yung Hubble telescope. Itong Hubble telescope, ang goal niya is to take a picture, parang telescope po, telescope naman po siya talaga, to take a picture of the universe. Kung ito po yung buong universe sa kamay ko, pagpasensyaan nyo na po yung kamay ko, gagawin kong example. Yung Hubble telescope daw po, pagka tayo daw po ay, kunyari, nakahawak na po ba kayo ng mga telescope? O kaya kahit sa camera ng cellphone, di ba may field of vision lang siya na nakikita, hindi niya nakikita lahat? Tama po? Kahit tayong humans, hindi po natin nakikita lahat. Etong Hubble telescope, ang nakikita niya lang daw po sa buong universe, if we scale it down sa aking kamay, sa aking palad, ay tuldok lang ng buong universe. At yung tuldok po na yon, ang natagpuan nila, dahil nga pinipicturean 10,000 galaxies. At sa 10,000 galaxies, sa tuldok po na yon, 10 billion stars. And they estimated yung kung gaano kalawak yung buong universe. Kung gaano karami yung stars in the universe. At alam niyo po ang sabi nila, mas marami po ang bituin sa langit kaysa ang buhangin sa dagat. Kahit i-combine mo pa lahat ng buhangin sa buong mundo, hindi po aabot sa dami ng bituin sa langit. Think about that. Think about how small, how tiny we are compared to the universe. Think about that. Kung gaano po tayo kaliit, kung gaano po tayo, sabi po dito, we are just a tiny, remote speck in a vast universe. Pero alam niyo po, ayun po ay katotohanan. Pero ano pa po yung katotohanan? That God chose us. Nag-goosebumps po ako. Imagine niyo po, the vastness of the universe, but God specifically chose you. Amen? Naisip niyo po yun? That we were chosen by God? Sabi po ng Isaiah 66 verse 1 to 2, Thus says the Lord, Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me, and where is the place of my rest? For all those things my hand has made, and all those things exist. Tayo namamangha sa vastness ng universe. Tayo namamangha sa buwan, sa mga bituin. What more sa ating Diyos? Tignan po natin sa mga awit. Punta po tayo sa mga awit, mga kapatid. Mga awit, ito po sa Old Testament po. Mga awit chapter 8. Buklatin po natin yung ating mga Biblia. Yan, chapter 8. Yan, maikli lang po ito. Tignan niyo po O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang, ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan
kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha sa lahat ng mga bagay. Siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Our God is really great, mga kapatid. Sabi po, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sino po tayo sa harapan ng Panginoon? Para pa magmalaki at magtanong sa gagawin niya sa buhay natin. When the only thing that we can say is, thank you, Lord. Therefore, God chose the believer before the world was even created. That is, in eternity past. Application, mga kapatid. It is a comfort and assurance for us so that we will bless God for His choosing us. Kasi kung tayo po yung namili, baka pagka medyo nag-iba lang yung mood natin, hindi na natin piliin ng Diyos. Pero siya po yung namili. And our God is unchangeable. He is immutable. Kaya, secured po tayo. We are eternally secured sa ating salvation because God is the one who chose us, not us. It means that you were not an afterthought in the mind of God. It means na si Lord may pake sa nararamdaman mo, may pake sa buhay mo, may pake sa nangyayari sa buhay mo. And number 3, it means that He set His love for you long before you ever existed or even before the world existed. Wala ka pa, wala pa ang mundo, mahal ka na niya. Ang sarap po, di ba? Some will argue, kung pinili na ako ng Diyos before the foundation of the world, hindi kahit di na ako tumanggap sa Kanya. Kahit hindi na ako magsuko ng buhay ko sa Kanya, pinili niya naman ako eh. May mga magtatanong po ng ganyan sa atin. Some will argue that if God chose us for salvation, apart from anything that we do, it will lead people to say, pwede ko na palang gawin yung mga bagay na pwede kong gawin. YOLO na ako. Alam niyo po yung YOLO? You only live once. YOLO Pascualin. Pwede ko na gawin ng lahat. Pinili naman pala ako eh. No, mga kapatid. Hindi ka lang pinili in Christ. Hindi ka lang pinili before the foundation of the earth. Huwag mong putulin yung verse. Ano po yung next? Next verse. Ano po natin? Next slide. Ano po? To be holy and blameless in His sight in love. May indicator. Mga tunay na pinili, lalakad dyan sa pagmamahal ng ating Panginoon at sa pagiging banal. Though tayo mga tao, hindi natin alam kung sino yung pinili at hindi pinili ng Diyos. Kaya nga po tayo nag-evangelize eh. Diba? Pero ang tunay na pinili ng Diyos, one thing is for sure, He will pursue holiness. To be holy and blameless in His sight. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. The truth is, the manifestation of God's choosing us is our love for God and for one another. God chose us to be holy and blameless. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. And in Romans 8:29-30, at alam ko po, madadaanan din dito sa Ephesians. Next time po, ibang naman. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay doctrine of election.
o yung pagpili po ng Panginoon kung bakit siya pumili. Sabi po sa Romans 8:29-30, "For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined, He also called, and this whom He called, He also justified, and this whom He justified, He also glorified." Package deal po ito, mga kapatid. You are predestined, you are called, and if you are called, you are justified. If you are justified, you will also be glorified. Application, mga kapatid. Malapit-lapit na po tayo, kapit lang po kayo. Lapit-lapit na po. Application. To be holy is to be set apart to God from all sin and from the evil influences of this world. Mga kapatid, you are to be set apart. We are to be distinct from the way that the world thinks and distinct from the values of those who are enslaved to greed and various lusts. Hindi yung kapag nasa ibang lugar ka, hindi makita kung Kristiyano ba to? We are to be set apart. Kapag ka nakita ka sa labas, may kakaiba sa'yo. May difference sa'yo. Pangalawa po, di ba, to be holy and blameless. Blameless means to be without spot or blemish. Wala man lang anong bahid na karumihan. Pag naglalaba tayo, di ba, yung mga mancha talagang tinatanggal po natin. Ino-Clorox po natin o kung ano pa man pong ginagamit po nating bleach para po matanggal yung mancha. Tama po? Hindi naman po tayo magsusot ng purong mancha ng ketchup, ng toyo. Sabi po dito, to be blameless is to have integrity. Sabihin nyo nga po, integrity. Pag sinabi po natin integrity, kahit saan ka naroroon, iisa yung karakter mo. Iisa yung pagkatao mo. You're not living a double life. Pagdating sa church, ang galing-galing mo. Lahat ng ministry, nasalihan mo. Pagdating sa trabaho, patamad-damad ka. You're not living a holy life, mga kapatid. A blameless life. It means that you are the same in private as you are in public. Pagdating sa church, grabe ka kung makapag-pray. Talagang nakataas pa yung kamay mo at grabe pa yung mga ginagamit mong mga salita. Oh! Nasigaw-sigaw. Pero pagdating sa bahay, hindi ka man lang makapag-pray, pagkakain ka na. Yun lang. Pagka pumunta ka sa fast food, nahihiya ka pa mag-pray. Pagkakain ka, oh, amen. Parang may natamahan. Kapatid, you think, sabi po dyan, balik po natin yung verse, you think and act the same when no one is watching as you do when the eyes of others are upon you. The real test, mga kapatid, ito sasabihin ko po, the real test sa atin, sa pagiging Kristiyano, hindi po dito sa loob ng church. Hello? Hindi po sa loob ng church. Sa labas po. Pag hindi ka na nakikita ni pastor, o kaya ng mga elder. Baka po pag nag-visit po sa inyo, ikaw pa yung nauuna doon makipag-chismisa sa harapan eh. Di ba? Pagka may unexpected visitation yung mga pastor natin, biglang makita ka na ikaw pa yung nauuna pagdating sa Maritesan sa kanto. You think and act the same when no one is watching as you do when the eyes of others are upon you. May nakakita man o walang nakakita sa iyo, pag gumalaw ka, galaw ng isang tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Galaw ng isang Kristiyano. Ephesians 5:27, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. The body of Christ
is to be holy and blameless. Truth to be told, mga kapatid, we will never be completely holy and blameless in this body of sin. Admit it, mga kapatid, hindi po natin magagawa yun. But we strive for holiness. We strive for being blameless. But if we are truly God's chosen people, we will be growing in holiness. Maaaring hindi po natin makompleto, maperfecto yung holiness because we are still in this corrupted body. But still, we will grow in holiness. And the essence of holiness is love. If you truly love the Lord, madali pong mag-pursue ng holiness. Romans 13:10, love is the fulfillment of the law. 1 Corinthians 13, love is the supreme virtue of the Christian life. And Galatians 5:22 hanggang 23, love leads the list of the fruit of the Spirit. Ang tanong, last na tanong ko na po, pasensya na po talaga. What do you imagine when we say holy person? Ito po ba yung pastor na nakasuot ng barong? Ito po ba yung pare na makikita nyo sa simbahan? Ito po ba yung makikita nyo po mga monk na kalbo, mapapayat, at laging nasa bundok? What is a holy person? We may think of a monk, a priest, or a gentle person. Wow, napaka-gentle mo naman. Siguro mabait ka. We may think of a person who distances himself from others. But biblical holiness requires that we love one another. Biblical holiness requires that we love one another, especially in our families and in the local church. Alam niyo po paano makita na holy ang isang tao? Pagmahal niya yung kapwa niya, kapatid sa pananampalataya. Kapag naiintindihan niya yung struggles ng katabi niya. Kapag naiintindihan niya yung pinagdaraanan ng kapwa niya lingkod ng Panginoon. We treat others as we would want to be treated. Sabi po sa Colossians 3:12-13, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing with one another, forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Yung mga binanggit ko pong mga katangian ay katangian po ng isang tao striving for holiness. It is not yung paglayo mo sa ibang tao. It is not yung mga outer appearances natin or outward appearances natin, but what we are doing inside sa ating mga puso. And the conclusion is, mga kapatid, He chose us. That is one of the greatest spiritual blessings that God has given to us because it guarantees our salvation and our holiness. God's Word simply teaches us, mga kapatid, that we are chosen. You are chosen. Sabi mo sa sarili mo, I am chosen. Believe it, live it, and rejoice in it. Sa anumang gagawin natin, know that we were chosen by God. Know na tayo po ay pinili ng Panginoon. But yung pagpili sa atin ng Panginoon, may kaakibat po yung accountability and responsibility bilang isang individual at lalo tigit bilang isang iglesia. May kaakibat po yung sa ating pong mga buhay.